Communication. Kasi kung kayong mga magulang, kinakausap po ninyo yung mga anak nyo. Una pa lang na may nangyaring gano'n nito sa bata, sasabihin po niya agad sa inyo. Tulad nga sa mga anak po ninyo na maliliit, yung mga pinupuntahan po namin ng daycare center, lagi namin sinasabi, as much as possible, ang dapat po nagbibigis, nagpapaligo sa mga anak, ay dapat po nanay. Habang pinapaliguan nyo at saka inibigisa ng anak, sinasabi po ninyo, walang sino mang pwedeng gumawak nito. Ituro ang mga private parts. No? Kundi ako na nanay mo, nanay mo, at saka ikaw. Kasi, syempre, sabi mo, ako lang ang pwedeng gumawak at ikaw. Babae si mama. O, nagpunta, mas kapitbahay mo na matanda. Lahat sorry po matandang dalaga, gano'n. Diba? O, sarili mo, ano na yun na, diba? Ginagalit ko ni mama mo. Ang naisayos ng bata, ay babae naman po, so okay lang. So dapat i-emphasize ko na, ako na, mama. At saka ikaw lang. Yun po. Para alam nila, ay hindi kita mama, hindi mo pwede hawakan ko. Hindi agad-agad magsusumbong sa inyo. Kasi nga, kung sino-sino lang ang hugas, kumangawag sa kanya, masasanay po yung bata. Kahit lalaki lang, hawakan ko sa okay lang. Pero kung sinabi ninyo na kayo lang nanay ko siya, ang pwede lumawa sa pribadong parte ng katawan ko na yun. Kung may mangyari man na attack ka ng lolo doon sa likod kasi hawakan niyo ko, magtutumiglas po yung bata at tatakbo sa iyo. Bago ko sa ulo. Kasi sa mga bata, dito kami nanihirapan na yan ang kustisya or may isang pa ang kaso. Ang bata, malilimutan ang araw. Malilimutan, hindi pa alam ang oras. At isa pa, pinaka-importante, hindi nila kilala kung sino yung gumawa sa kanila. So dapat, pagka nangyari na yung ganong pangyayari sa kanila, sinunod agad sa inyo, agad-agad ang solusyonan. Pero kung matagal pa, kasi na hindi nyo pinakausap yung bata, kung may sinasabi yung ginagawa nyo, tumigil ng bata ka. Diba? Kapag na ako, tumigil ka, doon ka. Agad ka pa. So dapat, kung may komunikasyon nyo sa anak. Kahit gaano man tayo kapagod, bigyan ka natin ng time. Simple lang, pag uwi galing school, tanong nyo, basta. Diba? Ganun lang. Sabihin ninyo sa kanila na dapat sa inyo mag-attend. Dahil na alam ko, naiintindihan ko, may pamilya na ayaw mag-usapan na, bawa, bakit masakit yung dibdib, habang tumutulong yung dede ng bata. Tumigil ka na pagkabastos ko, o di kaya, tutubuan ng bulo. Tinatanong ka yung mga magulang, pero ano sa inyo, tumigil ka, paano nyo pala pumunta sa kapitbahay ko ng tanong? Tinignan natin yung kapitbahay, ay, tingnan ko nga yung may pupol. Gano'n. Hindi na ba sa yung anak nyo? Tingnan ko yung tinutubuan ng umo. May kasalanan. Babalik pa rin sa magulang. Kasi dapat, kung nagtanong, sinagot na ninyo para hindi po siya magkalag na ibang tatanungan. Sa mga discussions ko po, pala, hindi ko po kina-question kung paano kayo maging magulang. Ito lang po ay paalala na baka ang pwede natin gawin. Kasi nga tulad ng kanina ang sabi ko, dapat nanay po at saka, diba? Nanay lang dapat. Kaya lang paano ng mga single parents. Ano pwede kong gawin ng mga tatay? Siyempre, may mga tatay ako nakikita. Pagka kayo po ay single father, pwede naman pong maturuan yung anak ninyo sa ate, sa lola niya. Tapos kayo po, guide po kayo. Pero yung sabi ko, huwag niyong hahawakan kasi masasanay po yung pakiramdam ng bata na nahahawakan ng lalaki. Masasanay po. Ito. Saka yung ano natin, pansin na tayo, pero idagdag ko na din po ito. Kung mapapansin mo sa mga school, mapapansin ng mga teachers ko, baka nung ito kayo naniniwala, sasabihin, ma'am, yung anak ko
ng opo. Po, mga ganun po. Salamat, mama. At saka yung pagtuturo kung sino ang mama at sino ang papa. Baka kasi mamaya, oy Pedro, bakit po? Oy Nena, akin na daw yung sinasabi ni Pedro. Akala mo kalaro ang Nena at saka Pedro. Yung pala, nanay ang tatay niya. Kasi ang tawagan mo sa bahay, pag nagagaling kayo sa asawa, ay Pedro, lumayas ka dito. Hindi ang alam niya, ang tatay is Pedro ang tawag sa kanya. Tatanungin ni teacher, na, anong tawag dapat sa tatay? Pedro. Kasi yun nga po ang alam mo ba? So dapat po sa inyo, sa mga bagay, maturuan mo yung mga anak ko na lalo na yung mga ganito. Natuturuan kasi yan eh. Kaya lang pagdating kasi ng mga ano na, tools na, mga lalakita, so mahirap po talaga. Kaya ako tinatarget nila namin ang gusto ng mga bata na mga anak kasi talaga nagsisimula ang mga bata. So balik po tayo sa usahin kasi sa akin, pinagdag po yun kasi baka mamaya kasi makalimutan. So pagka ang mga anak po hindi, kalimit po ako ng mga gano'n, mga nagka-video, nagkaroon kayo pupunta sa akin. Pagkakaiba po kasi ang ginagawa namin, kung halimbawa, alam ko naman is parang binablock lang para lang makakuha ng pera at alam na scammer lang ang gumagawa. Ang pwedeng gawin po doon ay i-block mo yung number or yung account mo mismo tao. Yung number mo ng anak mo is i-delete lahat ng account niya na nakakonect sa number na yun, i-activate mo lahat yun. Hindi na po magagamit yung number. At lahat ng mga, halimbawa yung Facebook nga po niya, tatanggalin po lahat yun. Tapos yung sa inyo po mga magulang, as much as possible yung kaya po yung magpalitin po kayo. Ngayon, pagka after a week, meron ulit nag-chat doon sa anak ninyo, tapos sinisend na ulit ng video na yun, ay kung po tayo magpunta. Baka kaaway, kapit ba kayo lang po ang magawa nyo. So doon po, matitrace na po natin. Ang problema po kasi sa mag-trace, pagka po dami account ang gamit, nahihirapan po ang rako para po mag-trace yun. Kasi minsan ang ginagamit talaga, dami lang yan, dami account. Pero yun nga, magkaiba, pag scammer lang siya, na ang habit is pera lang, nakagaling lang po, hindi na trace yun. Pero kung talagang kaaway ninyo, ang gusto kayong siraan, o gusto siraan yung anak ninyo, talagang magpalit po kayo ng number, meron at meron kayo marireceive po yung mga anak ninyo, kung kayo mas mga magulang. So pag may mga ganon, may nakaon na po, dahil nila po sa amin. Kasama po yung cellphone na. Tsaka pagka may mga ganon kaso mo, yung cellphone po talaga ng anak ninyo is may sasabihin po sa amin. Dito sa Bukawi dadalhin, tapos dadalhin po namin ang inang papa. Kasi kung po, meron po tayo mga expert doon na pwede mag-trace po kanino or sino yung gumagawa ng mga bagay na yun sa mga anak po. So yun po yung ano natin, magagawa po na natin sa ngayon. Kasi nasabi ko nga po, hindi po masyadong high-tech dito sa atin. Kaya nasa atin na din po mga magulang kung paano po natin ingatan ang mga anak natin. Hindi naman bawal po siguro na pag binigyan nyo ng cellphone yung anak nyo, sasabihin nyo, anak, binigay ko itong cellphone na to, pero may karapatan ako bilang nanay o check. Kasi minsan nakikita nyo, ay, ano lang naman, Facebook lang yan, pang pamilya. Hindi nyo alam, nasa switch pala yun, switch account. May dami account na ginagamit sa iba. Yung mga ka-chat po nila, i-check din po ninyo kung talaga bang classmate po nila ito. Hindi po kasi natin totally na matatanggal ang cellphone sa mga anak natin kasi nga po, ginagamit sa school. Kaya lang, yun nga, bilang magulang po, magbigay po tayo ng time para po check po yun. May mga tanong po ba kayo sa regarding sa mga ganon? Sa mga usahin natin, mga nakakaranas ng pag-blackmail online? Pag may kaaway din po pala tayo, mga nanay at tatay, huwag po kayo magpo-post na o hindi lang, kahit na nakutang-utang ng hamon. Cyber libel po, ha? Labas po natin. Mahirap na naging ng utang ko, ano? Lalo may mga nag-o-online, talaga, madaming scammer pero mag-o-online yung gagawin. Kasi imbis na makasingin kayo, baka kayo pa ang bayarin. Cyber libel, hirap na po yun. Pwede po kasi silang mag-direct po ng training sa amin. Yun po yung ano natin sa internet. Saka yung mga CCTV natin, pagka may mga nakukuhanan, ikaw yung kapit-bahay mo, nakukuhanan, may kasama kalabuyo. Anong ginawa mo? Pinost mo, ginawa mo reels. Pwede po kayo magsasaman. May privacy act po tayo na natawag. So hindi lahat
Diyos.